Okay, so bago natin simulan ang video na 'to mga idol, nais ko lang pong malaman niyo mga idol na ang ating mga videos or tutorials sa ating channel ay para po sa mga baguhan po at gustong matuto sa larangan ng pagsosolar mga idol. So basically ito po ang ating mga tutorials at ang ating mga demonstration ay para po talaga sa mga intermediate na mga kababayan natin na gustong matuto sa pagsosolar mga idol. Kaya nandito po ang ating channel para magbahagi po ng mga tutorials at saka mga basic na kailangan sa pagso-solar setup mga idol. Importante po na malaman po natin ang mga bagay nito para maiwasan po natin ang gumastos ng malaki tapos mamaya-maya mandidismaya po tayo. At saka maiwasan din po natin ang mga disgrasya at saka mga sunog mga idol. So yun lang po. Simulan na po natin ang ating video mga idol. So tara! Simulan natin dito sa ating switch ng ating mga ilaw mga idol. So babaklasin ko muna para may pakita sa inyo kung paano ang kanyang wiring sa loob. So ito. Ayan. So ayan mga idol yung ating wires sa loob. Ayan. Yan yung ating switch, connection ng ating mga switch. Ito. So makikita nyo dito tayo sa positive nag-cut ng ating mga wires para sa ating switch. So dito makikita nyo, nandito lahat yung ating wire ng ating mga ilaw. So 6 to mga idol na nakakalat dito sa ating or nakalatag dito sa aming bahay mga idol. Ayan, 6 yan. So everywhere mga idol, meron tayong switch. So 6 din. So makikita nyo dito, positive natin kinat sa kanyang connection. So dito galing na ito ito na yung ating positive at saka negative na terminal na banana jack. So ito ang connection na to. Pumasok na ito sa ating watt meter. So nanggaling din ito sa ating breaker mga idol para protektado pa rin ang ating 6 na ilaw. So yan yung ating connection ng mga ilaw. So hindi nyo na kailangang maglagay ng fuse mga idol kung meron na kayong mga breaker or safety devices. So ang breaker na ginamit natin dito ay 10 amperes. So ayan. So ito galing na rin sa battery mga idol. Galing sa battery papunta sa ating watt meter papunta sa ating switch at switch papunta sa ating mga ilaw. Okay. So yan yung ating connection mga idol ng ating mga ilaw. So ilalatag niyo na lang yung mga wire kung saan man gustong ipunta sa inyong mga bahay, kung gusto niyo ipunta sa salas, kusina, CR or sa labas mga idol. So ito yung gagawin yung connection. So ito yung mga wires ng ating mga ilaw mga idol. Ito nandito sa loob ng cable tray. Nakatago po yan. So bubuksan ko para makita nyo rin at para magkaroon kayo ng idea mga idol. So ito. Medyo mahirap lang siyang buksan. Ayan. Ayan yung ating mga ilaw sa loob mga idol. So napakaganda rin na meron kayong cable tray. So ito yung mga wire ng ating ilaw, yung puti. Ayan. Pumasok sila dyan sa junction box. So napakaganda mga idol. Kung meron kayong ganito sa inyong setup. Ito ang tinatawag na cable tray. Ayan. Para maitago nyo yung mga gusto nyo itago na mga wires at para hindi masakit sa mata yung ating mga cabling. So yung mga cable natin ng ilaw, ayan, nandyan sila mga idol. So hindi ko sa inyo mapapakita lahat dahil syempre medyo nakakalat yung ating mga ilaw. So dito kung bubuksan natin yung ilaw sa ating kusina mga idol, ito siya. Ayan, 9 watts yan mga idol na FSL. Ayan, napakalinaw yan pag gabi. So syempre hindi natin tinanggal yung ating ilaw ng ating DU para just in case magka-emergency man, meron pa rin tayong magagamit na ilaw. So ayan siya. So dito mga idol, ang purpose ng ating watt meter ay para makita rin natin kung ilan na ang ating load or amperes at saka ang ating mga voltahe ng ating load mga idol. So dito pagka nagbukas tayo ng switch, ayan, isa. Ayan, makikita natin 3 watts. At makita natin yung amperes doon, 0.2 amperes. So isa yan, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. So total ng aking mga ilaw ay 36.4 watts at kumukonsumo sila ng 2.7 amperes. So makikita nyo dito, ito ay 13.2. Yan yung voltage ng ating battery mga idol. So pagka in-off ko yan, pagka in-off natin yung mga switch natin, tataas yung voltage ng ating battery.
Kasi syempre, nababawasan yung ating load. Ayan. So, yan yung purpose ng ating watt meter for monitoring mga idol. So, advice ko nga rin pala sa inyo mga idol no, na pagka kayo ay naglalatag ng inyong mga wire sa inyong mga 12 volt solar setup, ay mas maigi na below 10 meters yung gamitin yung wire sa inyong mga ilaw mga idol para maiwasan yung voltage drop. Kasi baka mamaya sabihin nyo, naglatag kayo ng mga wire nyo, nag-exceed kayo sa napakahabang wire, siguro nasa mga 15 meters pataas, ay siguradong magbo-voltage drop kayo mga idol at hihina yung voltahe na lalabas sa inyong wire papunta sa inyong ilaw. Kaya mas maganda mga idol, below 10 meters yung gamitin yung wire mga idol para hindi kayo magkaroon ng voltage drop sa inyong mga connection or sa inyong mga ilaw mga idol. Okay, so dumako naman tayo mga idol dun sa ating mga switch, sa ating mga kwarto, sa ating switch ng mga or saksakan ng ating mga electric fan at saka saksakan ng ating mga cellphone charger sa ating mga kwarto. So dito mga idol, naglatag din ako ng mga wires papunta sa mga kwarto individually per room. Naglatag ako ng wire mga idol at meron din silang junction box per kwarto para doon din nakalagay yung ating mga charger at ating mga saksakan ng electric fan. So papakita ko rin sa inyo, bubuksan ko rin para makita niyo rin yung ating mga connection sa ating junction box mga idol. So tara. Okay, so ito rin yung ating mga junction box mga idol dito sa ating mga kwarto. So per kwarto mga idol, meron tayong ganitong klaseng junction box. So ito yung ating wire na nailatag. Ito, papunta na rin ito sa ating breaker kanina na pinakita ko sa inyo kanina mga idol. Yung 10 amps na breaker kung saan nakakabit yung ating mga switch ng ilaw. So doon din nanggaling itong ating wire mga idol. Doon din tayo kumuha ng ating source. So ito, bubuksan ko sa inyo para makita nyo rin yung kanyang laman sa loob. So ito mga idol, ito ang ating mga switch. Ito yung switch na nilagay ko sa aking mga sa ating electric fan. Yan yung electric fan na clip fan na 12 volts. Ito, para sa aking strip lights. Ayan, may strip lights dyan sa baba. At dito naman sa baba, mga idol, meron tayo ditong cellphone charger. Ayan, yung ating cellphone charger. So, meron din siyang on and off switch. Ayan, yung ating cellphone charger, mga idol. Para kung full charge na, i-off na lang natin. So, meron din siyang takip. Ayan. So, bubuksan natin yan, mga idol, para makita nyo rin yung kanyang connection sa loob. Okay. So, ito na nga mga idol yung ating laman sa loob. Ayan. So, makikita nyo dito, ito yung ating positive ng ating input sa ating battery galing sa breaker. At ito yung ating negative. So, makikita nyo dito, gumamit tayo dito ng connector or nalimutan ko na ang tawag dito mga idol. So, yan yung ating connection sa loob. Ayan. So, dito gumamit lang tayo dito ng female na jack. So, mas maganda sa inyo, ganito na lang ang gamitin nyo. So, ilalagay ko dito sa screen mga idol kung anong mas magandang gamitin para mas secure ang inyong mga connection. So, dito kasi noon mga idol, low budget pa tayo dito noon. Itong mga ating switch na ginamit dito ay galing lang po sa junk shop na nakita ko noon. Galing sa switch ito ng ng water dispenser. At ito yung ating connection ng ating cellphone charger. Ayan. So, positive line. Ayan, pumunta sa switch at pumunta dito sa ating cellphone charger. Ayan, positive. At yung ating negative naman, ito nasa kabila. Ayan, pumunta rin sa ating negative wire. So, dito kasi kaya isang kulay lang nagamit ko noon ay yun nga mga idol, low budget pa tayo noon. Kaya ganito yung kanyang kulay. So, ganun lang mga idol, positive to negative lang ito. So, positive, at dumaan sa ating switch. Ayan, may jumper dito. Ayan yung kanyang So gagawan din natin ito ng mga idol ng diagram siguro para hindi kayo malito. At sa mga gusto nga palang mapanood ang buong video ng pag-assemble ng ating junction box na mayroong charger at saka saksakan ng ilaw o kaya mga DC fan at may switch at saka protected ng fuse mga idol, nandito lang yan sa ating video ng small 12 volts solar setup full tutorial. Ayan mga idol, nandyan yung video kung paano inassemble yung ating junction box mga idol. So ang diagram nito ng ating junction box mga idol, ilalagay ko sa community section mga idol. So tignan nyo na lang doon, ilalagay ko doon, ipopost ko doon yung diagram ng
junction box ng nasa video mga idol. So yun lang po. At bago man magtapos mga idol ang ating video, nais kong pasalamatan si Idol Patrick Celosa sa pag-request ng video na ito. At sana may natutunan po kayo or may nagka-idea po kayo sa ating video ngayong araw mga idol. At shoutout ko nga rin pala si Jorp YTV. Shoutout sa iyo idol. So maraming salamat mga idol. Like and subscribe at paki-share na rin ang ating video mga idol. At comment kayo sa baba kung ano ang gusto nyong next video natin. Basta kayang-kaya ng bulsa, go natin yan mga idol.